Si Simon ay isa sa mga miyembro ng koponan na ito. Sinabi ng lalaki na may matinding kalungkutan sa kanyang boses na sa panahon ng misyon na ito, maraming S-rank heroes ang namatay. Tanging siya at 2 pang tao ang nakaligtas at nakabalik, dahil lamang sa isinugal nila ang kanilang buhay. Itinuro niya ang hurno kung saan nagngangalit ang Scarlet Flames, ipinaliwanag niya na sa katunayan, ang bawat Monster Corpse Processing Center ay itinayo sa pinakamahina na punto ng mundo, at hanggat patuloy silang sinusunog ang mga katawan ng halimaw sa mga mahina na puntong ito, maaari nilang buksan ang white hole na humahantong sa Monster World at beyond. Matapos pakinggan ang kanyang kwento, itinuro ni Michael ang katawan ng halimaw na kakapatay lang at tinanong kung paano nangyari na nabuhay ito muli. Ipinaliwanag ni Simon na ito ay isang lihim na hindi nila sinasabi sa labas ng mundo. Sa katunayan, ang halimaw na ito ay isang mutisayon ng halimaw na lumitaw mula sa white hole. Ang center ay naniniwala na ang mga tao sa planetang ito ay parang mga hayop na nakulong ng mga hayop, at tanging kapag pinagsama-sama nila ang lahat ng kapangyarihan ng sangkatauhan ay magkakaroon sila ng pagkakataong talunin ang mga halimaw at wakasan ang lahat. Nang matapos ang kanyang kwento sa puntong ito, tumalikod si Simon at kinaway ang kanyang kamay. Sinabi niya na ngayon ay makakaalis na si Michael, anuman ang organisasyon na kanyang kinabibilangan, dapat tandaan ng binata na mahalaga pa rin siya sa sangkatauhan. Ang top brass ng center ay aligaga mula pa noong madaling araw dahil sa nangyari noong nakaraang gabi. Labis na hindi masaya si Katerina na patuloy na gumagawa ng mga kalokohan at padalos-dalos na bagay si Simon, ngunit ang katotohanan na naglakas loob siyang sabihin sa iba ang kanilang mga lihim ay lumampas sa lahat ng hangganan ng katanggap-tanggap. Ang lalaking nakaupo sa tabi niya ay kalmadong sinabi na kahit hindi sinabi ni Simon. Ang tungkol dito, maaga o huli ay malalaman pa rin ito ng ibang mga organisasyon. Imposibleng itago ang lihim na ito magpakailanman sa labas ng kanilang center. Nagbuntong hininga ang dalaga at tumalikod, nagtatanong kung handa na ang lahat upang simulan ang video conference. Sa sumunod na sandali, maraming bintana na may mga imahe ng mga tao ang lumitaw sa harap niya. Pagkatapos nito ay sinabi ng isang babaeng boses na higit sa 25 tao ang lumahok sa komperensyang ito, at iniulat din niya na ang lahat ng kinakailangang kondisyon para sa pagsasaalang-alang ng kasong S-rank ay natugunan. Si Katerina at Jacob ay nakinig ng maigi sa kanyang ulat. Tumango ang lalaki ng may kasiyahan at sinabi na kung ganoon, maaari na nilang simulan ng isang komperensya kung saan sasabihin niya ang katotohanan sa mga associations of hero owners na lumampas sa A-rank. Nang marinig ito, ang mukha ni Katerina ay nagpakita ng takot at pagkabalisa. Hindi siya sigurado kung oras na para pag-usapan ito. Samantala, binisita ng ating bida ang kanyang kapatid sa ospital. Nakaupo sa silya sa tabi niya. Ibinahagi niya dito na ngayon ay may sinabi sa kanya na isang kakilakilabot na lihim. Pagbalik sa kanyang alaala, huminto siya sa sandaling umalis siya sa pasilyong iyon patungo sa karaniwang silid kung saan ang mga taong nagtatrabaho sa center ay nakapagpuno na. Habang naglalakad si Michael sa harap nila, tumingin sila sa kanya na may pagtataka at bamulong sa isa't isa, lubos na naguguluhan sa nangyari sa loob at kung bakit siya lang ang lumabas. Isang nanginginig na ana ang halos agad na tumakbo sa kanya at nag-aalangan na nagtanong kung ayos lang siya. Nag-alinlangan ang bida, iniisip na hindi niya maaaring ipaalam sa ibang tao ang tungkol sa kanyang kakayahan. Humakbang palapit sa dalaga si Michael at sumagot na ayos lang siya at hiniling sa kanya na tingnan siya sa mata. Nang marinig ang kanyang kahilingan, umangat ang kilay ni Ana at nagtanong ng may pagkalito kung bakit. Ang sandaling ito ay sapat na para sa bida upang ay aktibo ang kakayahang human control. Hindi rin makalaban ang dalaga, kaya agad siyang nahulog sa trance at hindi makagalaw. Utusan ni Michael sa isip na kalimutan siya gamit ang kakayahang apoy at metal. Inalis din niya ang kanyang baluti at idinagdag na siya ang nagdala sa kanya ng baluti na ito at may utang siyang 10,000 won sa kanya. Pagkatapos noon, nagpitik siya ng mga daliri, inalis si Ana sa kanyang trance. Nagising siya agad at lumayo sa kanya nang may takot, sinabing labis siyang natutuwa na ayos lang siya.
Tumalikod siya at tumakbo patungo sa labasan, sumisigaw na mayroon siyang curfew sa bahay kaya siya na ang mauuna. Ngumiti si Michael sa alaala at sinabi na ang dalaga na ito ay kamukha ni Lucia, kasing tamis at mahal din ang pera. Marahan niyang hinawakan ang pisngi ng kanyang kapatid at sinabi na may pag-asa sa kanyang boses na pagkatapos niyang maghayganti ay tiyak na makakahanap siya ng paraan para magising siya. Ang ating bida ay nanatili sa silid ng kanyang kapatid hanggang sa gabi nang ipahayag ng mga nurse na tapos na ang oras ng pagbisita at umuwi na si Michael. Doon, abala siya sa napakahalagang gawain, naghahanda para sa nalalapit na pagkikita kay Austin. Gamit ang kanyang kakayahang metal transformation, ikinabot niya ang gawa-gawang stellar engravings ring sa kanyang kanang gitnang daliri. Sa kabilang kamay niya, kumuha siya ng maliit na garapon ng asul na likido, ang tinatawag na Medicine of Ability. Hindi maaaring ipaalam ni Michael sa sinuman ang kanyang tunay na kakayahan, kaya kinailangan niyang gamitin ang dalawang bagay na ito para dayain si Austin. Bukod pa rito, may inihanda siyang espesyal na snake mask para sa okasyong ito. Kinuha niya ito sa kanyang mga kamay at agad na isinuot sa sarili. Pagkatapos nito ay isinaaktibo niya ang kasanayan sa pagbabago at nagpalit ng ibang damit na espesyal na inihanda para sa maskarang ito. Tinawag ang set na ito na Snake, nagpasya din siya na ang kakayahan ng taong ito sa snake suit ay magiging C-rank na electricity manipulation, at magagamit din niya ang mga atake ng apoy sa oras ng emergency. Sa ganitong paraan, makakalikha si Michael ng isang bagong organisasyon na bubuuan ng maraming iba't ibang bersyon ng kanyang sarili at ang organisasyong ito ay tatawaging Judges. Ang pangunahing layunin nito ay hatulan ng mga bayani na nagkakamali. Tiwala siya na sa tulong ni Austin, na siyang sasalo sa lahat ng gastos ng organisasyon, walang magiging problema dito. Kinabukasan, pumunta siya sa nakatakdang pulong. Matagal nang hinihintay ni Austin sa itinalagang lugar, halos mula pa noong bukang liwayway, kaya nang dumating si Michael, natutulog ang binata na nakahiga mismo sa sahig. Lumapit sa kanya ang bida at sinundot si Austin sa tagiliran ng kanyang paa at sinabihan siyang gumising. Agad siyang napatalon at galit na nagtanong kung paano niya naglakas loob na gisingin siya. Gusto ba talaga niyang mamatay? Gayunpaman, sa sandaling nakita niya ang pamilyar na maskara at balabal, huminto ang binata at sinabing may pagsisisi na inaantok siya at hindi niya naiintindihan ang sinasabi niya. Nagpasya si Michael na baliwalain ito at bumantong hininga, pinasalamatan si Austin sa pagpunta dito. Agad na kumapit sa kanya ang binata, niyakap ang kanyang mga binti gamit ang kanyang mga kamay at lumuha na may nagmamakaawang tingin sa kanyang mga mata. Sumigaw na kung mabibigyan siya ni Michael ng kakayahan, kapalit nito ay makukuha niya ang lahat ng gusto niya, maging pera, babae, o katayuan. Sumanghal ang bida sa inis, itinapon ito sa tabi at sinabing wala sa mga ito ang interesado sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya na ang kakayahan ay medyo madaling makuha, kailangan mo lang tumingin sa kanyang mga mata. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, agad na isinaaktibo ni Michael ang kanyang kakayahang human control. Ilang sandali pagkatapos, hiniling ng bida kay Austin na sabihin sa kanya ang lahat ng alam niya tungkol sa Blue Pill. Gayunpaman, taliwas sa inaasahan ng ating bida, nanatiling tahimik ang binata. Kumunot ang noo niya, hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Nagpasya siyang subukan ulit, inutusan ni Michael si Austin na sampelan ang sarili, ngunit muli, walang nangyari. Biglang may hula ang ating bida na ang binatang ito ay malamang na may kakayahan, at ito ay may mataas na ranggo na kayang harangan ang epekto ng human control. Itinapat niya ang kanyang palad sa harap niya at bahagyang hinawakan ang noo ni Austin, gumamit siya ng mental attack. Agad siyang nawala ng malay at bumagsak sa sahig. Tinitingnan siyang maigi, naisip ni Michael na noong huli siyang nasa bar, hindi siya inatake ng binatang ito at tila mahina, kaya hindi niya inakala na may kakayahan ito. Ngunit nagpasya siyang subukan ito upang maunawaan kung bakit hindi gumana ang kanyang kakayahang human control sa kanya ng buong buo. Lubos na nagulat si Michael nang gamitin niya ang ability extraction at talagang nakakuha ng isang bagay. Matapos basahin ang paglalarawan ng kakayahang nakuha niya,
nalaman niya na ito ay isang A-rank na kakayahan ng resurrection, na nagpapahintulot na muling ipanganak ng isang beses pagkatapos ng kamatayan at bumalik sa nakaraang araw. Idinikit ni Michael ang Green Pearl sa kanyang dibdib, sinisipsip ito at sinabing ang kakayahang ito ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang sa kanya at magbibigay daan sa kanya na lubos na baligtarin ang takbo ng mga pangyayari. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang ability pearl na nakuha niya mula sa Corpse Processing Center at ipinakita ito sa binata na walang malay pa rin. Nang matagumpay na malunok ang peel, sinabi ni Michael kay Austin na gumising at agad siyang napatalon at nagtanong ng may pagkalito kung ano ang nangyari nang makatulog siya. Sumagot ang bida na ayos lang ang lahat, pagod lang siya, pagkatapos nito ay kumuha at ipinakita sa kanya ang singsing. Nang makita ang nalilitong ekspresyon ng binata, ipinaliwanag ni Michael na ito ay isang star engravings ring na gawa ng organisasyon. Magagamit ito ni Austin upang nakawin ang mga ability factor mula sa iba. Nang marinig ito, ang mukha ng binata ay bumuka sa pagtataka. Nagpatuloy si Michael na kumuha ng isang bote ng asul na likido mula sa kanyang kabilang bulsa. Sinabi niya na ang kanilang organisasyon ay gumagamit ng mga espesyal na pamamaraan at ginagawang ability medicine ang mga ability factor na ito, na maaaring magbigay ng kakayahan sa mga ordinaryong tao. Nang ihagis niya ang bote kay Austin, nagtanong ito ng may pagtataka kung niloloko siya, kung saan sumagot ang bida na maaaring subukan ng binata na inumin ito at malaman. Kumunat ang noo ni Austin habang iniisip ang mga salita ni Michael. Alam niyang maaaring may lason doon, ngunit kung talagang gusto nilang patayin siya, hindi maghihintay ng matagal ang lalaking nakamaskara hanggang ngayon. Isinantibi ang lahat ng pag-aalinlangan, nagpasya siyang ipagsapalaran at inumin ang laman ng bote na ibinigay sa kanya. Sa sandaling walang laman ng bote, nahulog ito mula sa mga kamay ng binata at nabasag sa maraming piraso ng tumama sa sahig. Si Austin mismo ay itinaas ang kanyang mga kamay at hinawakan ang kanyang ulo, nilalampasan ng sakit na tumusok sa kanyang buong katawan, nagtanong siya ng may pagkalito kung ano ang ginawa ni Michael sa kanya. Tinago ng maskara ng bida ang kanyang nasisiyahang ngiti. Sinabi niya na sa lalong madaling panahon ay matututunan ni Austin ang tunay na kapangyarihan ng mga kakayahan. Inalis ang kanyang mga palad mula sa kanyang mukha, sinabi ng nagbago na binata na ang kanyang buong katawan ay nasusunog. Tahimik na pinanood ni Michael ang pagbabago ni Austin na naganap, ngunit sa katunayan, ang gamot ay walang kinalaman sa nangyayari. Ang ating bida ang kumokontrol sa Pearl of the Ability na inilagay sa binata mula sa malayo. Biglang tumulis ang tainga ng binata at nababalutan ng balahibo, at sa halip na mga kamay, mayroon siyang mga paa ng hayop. Isang tunay na werewolf ang lumitaw sa harap ni Michael na ang taas ay lubhang lumampas sa karaniwang tao. Si Austin, na walang naiintindihan, ay nagtanong ng may galit sa kanyang boses kung ano ang nangyayari sa kanya. Sumagot ang bida na binigyan niya siya ng kakayahang magbago at ngayon ay naging isang werewolf siya. Nang marinig ito, tiningnan ni Austin ang kanyang wolf paw nang may pagdududa at sinabi na ang kanyang kapatid ay maaaring maging isang dragon at tinanong kung sino sa kanila ang mas malakas ngayon. Nang sabihin ni Michael na ang kanyang kapatid ay may kakayahang A-rank habang siya ay may E-rank lamang, galit na sumigaw ang binata na mayroong malaking pagkakaiba ng 3 ranggo sa pagitan ng kanilang mga kakayahan. Sinigurado ng bida na kakasali lang ni Austin sa organisasyon at sa ngayon ay F-rank medicine lang ang maibibay. Napansin na ang mga salitang ito ay lubos na nagpakalma sa binata at tinitingnan niya na siya ng may paghanga. Naisip ni Michael na kahit naging werewolf ang binatang ito, napakatanga at napakabait nito na mas mukha siyang malaking husky. Bumantong hininga siya at nagpatuloy na sinabi na, dahil sa kailangan nilang magtulungan, binago niya ang gamot partikular para kay Austin sa E-rank. Mula sa mga salita ni Michael, napagpasyahan ng binata na mayroon pang ibang kakayahan sa organisasyong ito, na nangangahulugang isang araw ay maaaring maging mas malakas siya kaysa sa kanyang sariling ama, ang mechanical hero. Iniisip ito, lumuhad siya at niyakap si Michael. Tinatawag siyang ama at nagtatanong na may nagmamakaawang boses kung maaari niyang baguhin ang gamot sa A-rank.
Sinubukan ng bida na palayain ang sarili mula sa matibay na hawak ng werewolf at nagtanong ng may pagkalito kung bakit niya tinatawag na ama. Na may luha sa kanyang mga mata, sinabi ni Austen na tatawagan niya siyang kanyang godfather dahil hindi pa siya nakakakilala ng taong napakabait sa kanya.